Love Stories. Minsan ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi, kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. Isang taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na, magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June. Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko na nanaginip ako Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mong luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Nakabango na nga at nang matikman niyang espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako. Here's your special coffee, madam, made with love.
Wow! Mm, Ang bango naman ito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango? Yung kape o ako? Siyempre, itong kape. Talaga lang ha? Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala